Usapang Schengen visa tayo. Pwede ka nga ba talaga magtrabaho sa ibang bansa kapag meron kang Schengen visa? Kung ang visa mo ay dito ang working visa mo sa Czech Republic. So, hindi ko napapangalanan kung sino yung commentators natin, pero sa YouTube channel po natin to nakuha. So, ano tong comment na to na nabahala ako? Ang pagkakasabi niya kasi sa akin is parang nahingan na siya ng almost 100, I think 160 or 180k. Kasi ang pagkakasabi sa kanya, agent yung nagsabi sa kanya ha, mag-work siya dito, kukuha siya ng visa dito sa Czech Republic, tapos pwede na daw siyang magtrabaho sa ibang part ng Europe. So kapag nga ba talaga meron kang visa or ng Schengen visa dito sa Czech Republic, is allowed ka ba talaga na mag-work sa ibang part ng Europe na hindi sa Czech Republic? So, yan yung pag-uusapan natin ngayon at mahalaga na alam nyo to, yung topic na ganito. So, yan guys, bago natin simulan, so sorry, medyo matagal akong nawala. So, I'm not feeling well and ngayon, itatry ulit natin siyang mag-upload ulit ako. So, anyway, ang pag-usapan nga natin is about dito sa Schengen visa. Ano muna yung Schengen visa? Ang tinatawag natin na Schengen visa, ito yung visa na binibigay sa amin. Kung ikaw mag-apply dyan sa Pilipinas, kukuha ka ng visa to work here in Czech Republic. Ngayon, na nakalagay dun sa taas ng visa natin is nakalagay doon Schengen visa. That means na ikaw po ay pwedeng makapunta ng no need ng mag-visa sa ibang part ng Europe. For example, yung 26 countries na under ng Europe, pwede mo po siyang puntahan kahit hindi ka na kumuha or hindi ka na magbayad para sa visa dahil meron ka nga pong card dito sa Czech Republic na pwede ka makapasok sa ibang part ng Europe kahit hindi ka na kumuha ng visa sa kanila. In short, para tong ganito tayong mga Pilipino, allowed tayo na magpunta sa Taiwan na zero visa. So, no visa. Kahit pumunta tayo doon, as traveler lang, so hindi na natin kailangan kumuha ng visa. So, ganun din yung effect niya dito. So, kapag dito ka sa Czech Republic, meron kang card, no need ka nang kumuha ng visa kung gusto mong pumunta ng Switzerland, kung gusto mong pumunta ng Germany, gusto mong pumunta ng Italy, gusto mong pumunta ng France, like that. So, no need ka na mag-visa. So, ano naman yung binabanggit natin kanina na merong mga ilang agent daw kuno, na humihingi ng bayad para makapag-apply ka dito sa Czech Republic. Tapos, pagdating daw dito, pwede ka nang makapagtrabaho sa iba't ibang part ng Europe. Dahil legal daw yung pagpasok mo dito. So, linawin ko lang po sa inyong lahat. Once na ang working visa nyo, guys makinig kayo. Kukuha kayo ng working visa dyan sa Pilipinas, papunta dito sa Czech Republic. That means, ang inyo pong visa ay valid lang sa Czech Republic. Okay? Valid lang po ang visa nyo dito sa Czech Republic. Hindi po kayo allowed na mag-work sa ibang part ng Europe. Pero, kung ano talaga na gusto nyo mag-work, so ito yung tinatawag natin na TNT. Okay? Pero kung legal, yung mga process natin, isiisipin natin na legal talaga yung pagpunta nyo doon, ganyan-ganyan, hindi po siya. Hindi talaga siya legal. So, kapag kumuha ka dyan sa Pilipinas ng working visa mo, kung saang bansa ka lang sa part ng Europe, yun lang yung pwede kang magtrabaho. For example, kumuha ka sa working visa ng Hungary, working visa ng Germany, working visa ng Czech Republic, doon ka lang po allowed magtrabaho. Ano yung binabanggit natin na hindi legal? Ang hindi po legal, yung nasa Czech Republic ako, for example, meron akong working visa dito sa Czech Republic, ibig sabihin, valid po yung papel ko dito. Ngayon, once na tumawid po ako ng Germany, automatic po yun, hindi po ako allowed mag-work doon. Okay? Hindi po ako allowed mag-work. Kaya lang, syempre, meron tayo ilang mga Pinoy, minsan gagala doon, minsan may kakilala doon, magpa-part-time. So, okay lang yon as part-time. Kung may tatanggap sa inyo as part-time. Pero, yung mag-i-stay ka doon, tapos lumampas ka ng 90 days, so magiging TNT na po kayo noon. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kasi, hindi po ibig sabihin na valid po ang inyong card dito sa Czech Republic, is valid na po kayo sa ibang part. At yung nililito kayo nung iba na kapag may Schengen visa kayo, pwede kayong magtrabaho sa iba't ibang bansa. Pwede po kayong magtrabaho, pero illegal. Illegal po siya. That means, kung mahuli kayo, yun, illegal siya. Kasi hindi po kayo doon naka-working permit Hindi po kayo doon naka-working visa. Kung ako sa Czech Republic ako, tapos lumipat ako ng Italy, doon ako nagtrabaho, lumampas ako ng 3 months, nagtrabaho po ako doon. Paglampas ko po ng 3 months na nagtrabaho po ako doon, automatic po yun ako ay
TNT na. Bakit 3 months? Kasi meron po tayong tinatawag na tourist visa. So, yung kasing 90 days kasi is 3 months yun. So, kapag lumampas ka doon, bilang sa stamp doon sa passport mo, kapag lumampas ka doon sa exceeding date na 90 days, automatic po yun, TNT po kayo. Kung mahuli kayo, as TNT kayo. At kung halimbawa naman na nagtatrabaho kayo dito sa Czech Republic, kunwari, natanggal kayo sa work, iisipin nyo, valid pa naman ng 1 taon yung card ko eh. So, okay pa ako. Meron po kayong 2 months para maghanap ng work dito. Ngayon, yung ibang option na ginagawa ng iba natin is pumupunta sila sa ibang part ng Europe. Halimbawa, punta sila ng Italy. Kasi ang isip nila is naka-valid pa yung aking working visa or valid pa yung card mo. Pero once po na natanggal kayo sa isang company, automatic po yung reported yon sa ministry. Once na na-report po siya sa ministry, ang ministry po ay meron lang 60 days para maghintay ng bagong visa or bagong employer na magbibigay sa'yo ng working visa. So, it means kung within 60 days po at hindi kayo nakapag-provide ng ganun or hindi kayo nakahanap ng trabaho dito, automatic po yun na TNT na kayo. Disregard kung ang inyong card is valid pa. Kasi nakaano po yan sa kanila. Naka-record yan sa kanila. Na, for example, August 30, nawalan ka ng trabaho. Okay? August 30, nawalan ka ng trabaho. Ngayon, automatic po yan, reported yan dito sa ministry dito sa Czech Republic. Ibig sabihin, magbibilang ka ng 16 days. From August 30, September 30, October 30, hanggang October 30 po, meron kang time para maghanap ng work at hindi ka pa TNT nun. Pero, once na nag-exceed ka sa 60 days, automatic po yon TNT, kahit nakalagay dun sa card nyo is valid. Meron na po siyang tatak sa ministry na this person is no longer work in Czech Republic. Kasi wala ka ng employer. Guys, huwag kayong malilito dun ha, at huwag kayong magpapauto sa ibang mga nang uuto dyan, nahihingin kayo ng bayad na kesyo. Legal yung pagpasok nyo dito. Pwede kayo magtrabaho sa iba't ibang part ng Europe, which is yung una niyang sinabi na legal yung pagpasok nyo dito, which is pwedeng true. Kasi kung binigyan ka ng working visa dito sa Czech Republic, true na legal kang papasok ng Czech Republic. Pero once nasa labas ka ng Czech Republic, nag-apply ng trabaho, that is not legal unless meron po kayong agency na nag-ayos ng inyong papeles. Okay, meron kasi dito mga iba na umaalis tapos nag-apply sila sa ibang bansa pero nagkakaroon sila ng papel. Halimbawa sa Finland, nagkakaroon sila ng papel doon. Ibig sabihin, dumaan pa rin sila sa pagiging illegal. Tapos may agency na sumambot sa kanila doon, inasikaso sila hanggang sa naging legal sila doon. Okay, magkaiba po yun. Huwag po kayo malilito, huwag kayo magpapadala dun sa mga nangongotong sa inyo, sa mga nanghihingi sa inyo ng pera. Parang awa nyo na, ito pong vlog natin na to is para po sa lahat ng mga OFW natin, ginaguide nga natin kayo. So parang awa nyo na, huwag kayong magpapadala at huwag kayong magpapauto na scam na po ako ng 160,000, huwag na po kayong dumagdag doon. Tama na po yung ako na lang yun na scam, okay? Anyway guys, thank you so much and I hope nakatulong sa inyo. Maraming salamat. So yan, ang note natin for today, huwag kayong magpapauto.